Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang pinakatahimik ang siyang may pinakamalakas na boses. Matapos masaksihan ng brutal na pagkamatay ng kanyang ina, nawala ng boses si Bernadette Montales. O iyan ang pananiniwalaan ng lahat. Sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang pang-aapi ng kanyang madrasta, ang panunubok ng kanyang stepsister at ang pagtataksil ng sarili niyang ama. Nagkunwari siyang mahina, inutil at walang laban. Habang lihim na nag-iipon ng mga ebidensya upang ihayag ang katotohanan sa likod ng trahedya ng kanyang ina. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang plano nang pumasok sa eksena si Marco Valdemor. Isang malamig, mapag-analisa at makapangyarihang bilyonaryo na naniniwalang ang mga Montales ang utak sa likod ng pagbagsak at kamatayan ng kanyang sariling ama. Nang matuklasan ni Marco na ang piping si Bernadette ay hindi simpleng biktima, kundi isang matalinong babae, may hawak na mga lihim ng pamilya, pinilit niya itong pakasalan sa isang kasunduang puno ng interes at paghihiganti. Isang kasal na walang selyo ng pag-ibig, kundi labanan ng talino at emosyon. Sa bawat gabi ng kanilang pagpapanggap, unti-unting natitibag ang mga pader sa kanilang itinayo. Ngunit kaya ba nilang panindigan ng galit kung ang tibok ng puso'y unti-unti nang bumubulong ng pag-ibig? At ano ang gagawin ni Marco kung ang taong pinili niyang gamitin ay ang siyang tanging susi sa kanyang kaligtasan? Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Ang gabi ay kasing dilim ng budhi ng mga taong nakapaligid kay Bernadette. Nakatayo siya sa sulok ng marangyang mansyon ng mga Montales, hawak ang isang tray ng mga baso ng mamahaling alak. Suot ang simpleng bestida na kupas na ang kulay. Nanatili siyang nakayuko sa paningin ng lahat ng mga panauhin na dumalo sa anibersaryo ng kumpanya ng kanyang ama. Siya ay isang dekorasyon, isang piping anino ng nakaraan. Bernadette, ano ba? Bingi ka na rin ba bukod sa pagiging pipi mo? Dalhin mo rito ang alak. Ang matinis sa boses na iyon ay nanggaling kay Chloe, ang kanyang stepsister. Lumapit si Bernadette nang walang kibo. Ang mga mata ay walang emosyon. Eksaktong gaya ng gawin niya sa nakalipas na 5 taon. Matapos siyang masaksihan ang dugo ang katawan ng kanyang ina sa hardin nung siya ay 18 taong gulang pa lamang, hindi na siya muling nagsalita. Ang trauma ayon sa mga doktor ang naging sanhi. Ngunit ang hindi nila alam, ang kanyang katahimikan ay hindi sumpa, kundi isang sandata. Tingnan mo nga naman ang anak ng dating donya. Mukha ng katulong ngayon. Bulong ng isa sa mga kaibigan ni Chloe sabay tawa ng mapang-api. Hindi gumalaw ang mukha ni Bernadette. Iniabot niya ang baso kay Chloe, subalit bago pa man ito mahawakan ng kanyang stepsister, sadyang binitawan ito ni Chloe. Nabasag ang kristal sa sahig at ang mapulang alak ay tumalsik sa mamahaling sapatos nito. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Bernadette. Mula sa kanyang madrasta, si Sandra, nakakadarating lang. Wala ka talagang silbi. Ang dumi-dumi mo na nga, ang tanga mo pa. Umalis ka sa harap namin bago ko tuliyang makalimutan na anak ka ng asawa ko. Dumating din ang kanyang ama na si Don Renato. Subalit sa halip na ipagtanggol ang sariling dugo, isang malamig at nandidiring tingin lang ang ipinukol nito kay Bernadette. Linisin mo yan, Bernadette. Huwag mo kaming kahiya-hiya sa mga bisita. Tumango si Bernadette. Lumuhod siya upang pulutin ang mga bubog. Sa bawat piraso ng kristal na dumidikit sa kanyang daliri, nararamdaman niya ang kirot, hindi sa balat kundi sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang nakabagsak na buhok ay may isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang nagpupuna siya ng sahig, ang kanyang matatala sa tenga ay nakikinig sa bulungan ni Renato at Sandra sa hindi kalayuan. Sigurado ka ba? Walang nakakaalam kung nasa ng mga lumang ledger ni Turing? Bulong ni Sandra sa asawa. Ligtas ang lahat sa vault ko, Sandra. Ang piping yan lang naman ang tanging nakakita nun. At kahit kailan ay hindi na siya makakapagsalita. Sagot ni Renato. Maling-mali kayo. Sa isip ni Bernadette, habang pinipigil ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. Alam niya kung nasa ng vault
Alam niya ang password dahil minsan na niyang nakita ang kanyang ama na pinipindot ito habang nagkukunwari siyang naglilinis ng silid. Alam niya na ang kanyang ina ay hindi namatay sa simpleng robbery. Pinatay ito dahil sa mga dokumentong nagpapatunay ng malalaking nakaw na yaman ng kanyang ama at madrasta. Nang matapos niyang linisin ang kalat, tumayo si Bernadette at naglakad patungo sa kusina. Ngunit bago siya makapasok, isang matangkad at matikas na figura ang humarang sa kanyang daanan. Napaangat ang tingin ni Bernadette. Sinalubong niya ang isang pares na mga matang kasing lamig ng yelo. Subalit may lalim na tila kayang basagin ng anumang pagbabalat kayo. Si Marco Valdemor, ang CEO ng Valdemor Enterprises, ang pinakamalaking karibal ng kanyang ama sa negosyo, at ang lalaking balot ng misteryo ang pagkatao. Hindi gumalaw si Marco. Tinitigan niya si Bernadette mula ulo hanggang paa. Na tila ba hindi isang piping katulong ang nasa isip niya, kundi isang kalaban na karapat dapat pag-ukulin ng pansin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakaramdam si Bernadette ng takot. Ang lalaking ito ay mapanganib. Hindi makatulog si Marco Valdemor habang pinapanood ang babaeng nasa kanyang harapan. Kanina pa niya inoobserbahan si Bernadette Montales. Nakita niya kung paano ito sinampal, kung paano ito inalipusta ng sarili nitong pamilya, at kung paano ito nanatiling walang tibo. Para sa iba, si Bernadette ay isang kaawa-awa nilalang na nawalan ng katinuan at boses dahil sa trahedya. Ngunit para kay Marco, na isang taong nabubuhay sa pag-aanalisa ng bawat kilos ng kanyang mga kaaway, may mali. Nakita niyang sandaling paghigpit ng kamao ni Bernadette nang banggitin ng kanyang ama ang salitang ledger. Nakita niya ang talas sa mga mata nito na hindi normal para sa isang taong tuluyan ng sumuko sa buhay. Naglalaro ka ng isang napakagandang laro? Binti ng mga Montales. Bulong ni Marco, sapat lang upang marinig ng kanilang dalawa sa madilim na pasilyo ng kusina. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bernadette. Tumingin lang ito sa kanya nang may pagtataka na tila ba hindi naintindihan ng kanyang sinasabi at sumenyas gamit ang kamay. Ang universal na hudyat ng mga pipi na humihingi ng daan. Ngunit hindi gumalaw si Marco, lalong lumapit ang lalaki, dahilan upang maamoy ni Bernadette ang mamahaling pabango nito na may kaunting pahiwatig ng tabako at peppermint. Huwag mo akong ma-sign language, Bernadette. Alam ko ang itsura ng isang taong takot at alam ko rin ang itsura ng isang taong nag-iipon ng lakas para pumatay. At ikaw ang huli. Sa loob ng dibdib ni Bernadette, nagwawala ang kanyang puso. Paano nito nalaman? 5 taon siyang nagpanggap. Kahit ang pinakamagagaling na pribadong detective ng kanyang ama ay naniwalang tuloy na siyang naging baldado ang isip at boses dahil sa trauma. Sino ang lalaking ito upang basagin ang kanyang proteksyon sa loob ng ilang minuto? Umiwas si Bernadette at mabilis na lumusot sa gilid ni Marco. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinawakan ni Marco ang kanyang pulso at maigpit, ngunit walang balak saktan. Ang pamilya mo ang pumatay sa ama ko, Bernadette. Mariing bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng pigil na puot. 5 taon ka nang hinahanap ang ebidensya kung paano pinabagsak at pinatay ni Renato Montales si Turing Valdemor. At sa tingin ko, ikaw ang susi na hinahanap ko. Binitawan ni Marco ang kanyang kamay, ngunit ang lamig ng hawak nito ay nanatili sa balat ni Bernadette. Iniwan siya nitong nakatayo sa dilim habang ang isip niya ay nag-uunahan sa takbo. Si Marco Valdemor ay naghihiganti rin. Kung ganon, pareho sila ng kaaway. Ngunit hindi niya alam kung kakampi ba ito o isang mas malaking banta sa kanyang sariling kaligtasan. Kinabukasan, isang malaking gulo ang sumalubong kay Bernadette sa sala ng mansyon. Puno ng galit na mukha ni Don Renato, habang si Sandra naman ay tila hysterical. Hindi maari ito, Renato! Hindi natin pwedeng ibigay ang shares ng kumpanya sa mga Valdemor! Sigaw ni Sandra. Wala tayong pagpipilian. Nabaon tayo sa utang dahil sa huling shipment.
At si Marco Valdemar lang ang may kakayahang magsalba sa atin mula sa pagkakabangkarote. Ngunit may kapalit ng tulong niya. Bagsak ang mga balikat na naupo si Renato. Eksaktong pumasok si Bernadette, hawak ang basahan. Agad siyang tinignan ng kanyang ama. Isang tingin na puno ng kalkulasyon at kawalang puso. Gusto ni Marco Valdemar. Napakasalan si Bernadette. Nabitawan ni Bernadette ang basahan at sa unang pagkakataon muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Pakasalan? Siya? Ang piping katulong ng mga pamilya Montales? Ang kasal ay hindi marangya. Ginawa ito sa isang maliit na kapilya, malayo sa mga mata ng media. Para kay Renato at Sandra, isa itong magandang pagkakataon upang itapon ng isang pabigat na anak at sabay na isalbang kanilang kumpanya. Para naman kay Chloe, isang malaking kaluwagan na ang basura ng bahay ay mawawala na sa kanyang paningin. Suot ang isang simpleng puting bestida na binili lang ng isang ordinaryong mall. Nakatayo si Bernadette sa harap ng altar kasama si Marco. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na suit. Mukhang napakagwapo ngunit mistulang isang estatwa ng yelo. Walang ngiti sa mga labi nito habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Bernadette. Nang matapos ang seremonya, dinala agad ni Marco si Bernadette sa kanyang sariling mansyon. Isang malawak, moderno, ngunit napakatahimik na tahanan sa labas ng lungsod. Pagkasara pa lang ng pinto ng malaking silid, binitawan na ni Marco ang kamay ni Bernadette at naglakad patungo sa minibar upang magsali ng alak. Mula ngayon, asawa na kita sa papel, Bernadette. Panimula ni Marco nang hindi lumilingon. Alam nating dalawa na walang pag-ibig sa kasalang ito. Gusto ko ang mga dokumentong itinago ng ama mo. Alam kong alam mo kung nasaan ang mga iyon. Ibigay mo sa akin ang hustisyang kailangan ko para sa ama ko at ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Pati ng paghihiganti mo sa madrasta at stepsister mo. Kumarap si Marco sa kanya. Hawak ang baso ng alak. Kaya wag na tayo maglukan dito. Alam ko nakakapagsalita ka. Magsalita ka. Nanatiling nakatayo si Bernadette sa gitna ng silid. Tinitigan niya si Marco. Alam niyang kung magpapatuloy siya sa pagbabalat kayo, baka masalo lang maging mahirap ang kanyang sitwasyon. Ang lalaki ito hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang sagot at sa laban na ito. Kailangan niya nakakampi na may kapangyarihan. Huminga ng malalim si Bernadette. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkamulat nito, ang takot at kahinaan ay tuluyang nawala. Pinalitan ito ng isang matigas, matalino at nag-aapoy na determinasyon. Gusto mo ng ebidensya, Marco? Ang kanyang boses, bagamat medyo paos dahil sa 5 taong hindi paggamit, ay malinaw, malamig at puno ng otoridad. Sandaling natigilan si Marco. Kahit inaasahan na niya ito, ang marinig ang totoong boses ng kanyang piping asawa ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang boses nito ay parang musika na may kasamang talim. Ang password ng vault ng ama ko ay ang petsa ng kamatayan ng aking ina. Patuloy ni Bernadette, naglakad siya papalapit kay Marco nang walang takot. Ngunit hindi ganong kadaling pasukin ng mansyon dahil sa mga bagong security guard na kinuha ni Sandra. Kung gusto mo ng ebidensya, kailangan mo akong tulungan na makapasok doon ng walang nakakahalata. Isang tipid ngunit mapangarib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Binaba niya ang kanyang baso at tumakbang patungo kay Bernadette. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nilang dalawa. Isang matalinong ibon, bulong ni Marco. Mukhang mas magiging masaya ang kasalang ito kaysa sa inaasahan ko. Huwag ka magkakamali, Marco. Babala ni Bernadette. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng lalaki. Magkasama tayo sa paghihiganti. Ngunit oras at traidorin mo ako. Sisiguraduhin kong kasama kang babagsak sa impyernong itinatayo natin. Ang gabi ng party ng mga Valdemar ay binalot ng karangyaan. Ngunit para kay Bernadette, bawat sulok ng malaking ballroom ay mistulang isang larangan ng digmaan. Ito ang unang pagkakataon na haharap sila sa mataas na lipunan bilang mag-asawa. Ayon sa plano nila ni Marco,
Ito ang perpektong gabi upang isagawa ang unang hakbang ng kanilang pagganti. Ang guluhin ng isip ni Renato at Sandra upang mapilitan silang buksan ang lihim na vault sa mansyon ng mga Montales. Suot ni Bernadette ang isang napakagandang esmeraldang bestida na hapit sa kanyang katawan na lalo nagpalitaw sa kanyang maputing balat at misteryosong kagandahan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng klasiko at ang kanyang mga labi ay may bahid ng pulang lipstick na nagbigay sa kanya ng aura ng isang reyna. Sa tabi niya, si Marco ay mukhang seryoso ngunit napakatikas sa kanyang pasadyang toksido. Habang naglalakad sila pumasok sa bulwagan, ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Ang bulungan ay parang hanging mabilis na kumalat. Yan ba ang piping anak ni Renato? Ang swerte naman ng tarantadong yan. Nakuha ang nag-iisang Valdemar. Lihim na humigpit ang hawak ni Bernadette sa braso ni Marco. Naramdaman ng lalaki ang panginginig ng kanyang mga daliri at sa isang pambihirang pagkakataon, tinakpan ni Marco ang kamay ni Bernadette gamit ang sarili nitong palad. Ang init ng balat nito ay nagdala ng kakaibang kapanatagan sa kanyang loob. Huwag kang matakot, bulong ni Marco. Ang boses ay mababa at malamig ngunit may dalang katiyakan habang nakangiti sa mga photographer. Nandito ako, tandaan mo ang papel mo. Ikaw ang mahina at piping biktima. Hayaan mo sila maging kampante. Tumango si Bernadette ng bahagya at muling isinuot ang kanyang maskara ng kawalan ng emosyon. Hindi nagtagal, lumapit ang pamilya Montales. Kasama si Renato, ni Renato si Sandra na halos mapunit ang mukha sa kaplastikan. At si Chloe na halatang umuusok ang ilong sa inggit nang makita kung gaano kaganda si Bernadette ngayon. Marco, pambihirang gabi. Bati ni Renato sabay lahad ng kamay. Salamat sa pag-imbita sa amin. At syempre ang aking mahal na anak. Mukhang inaalagaan mo siya ng mabuti. Tiningnan lang ni Marco ang kamay ni Renato bago ito tinanggap ng pilit. Inaalagaan ko ang mga ari-arian ko, Don Renato. Lalo na mga may mataas na halaga. Namirog ang mga mata ni Sandra sa sarkasmo ni Marco. Ngunit pinilit nitong tumawa. Napakagwapo mo talaga, Marco. Bagay na bagay kayo ng anak-anakan ko. Sadya nga lang at hindi kanya masasagot sa mga gabi ng lambingan. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Isang mapanguyam na tawa ang pinakawalan ni Chloe. Oo nga naman, Marco. Baka mapanis lang ang laway mo sa gabi. Kung sa bagay, kahit ganyan, marami naman siyang alam na trabahong bahay. Nanatiling tahimik si Bernadette, nakayuko siya. Umaaktong nasasaktan. Ngunit sa likod ng kanyang mga pilik mata, matalas ang pinagmamasa ng bawat reaksyon ni Sandra. Alam niya ang kahinaan ng kanyang madrasta, ang pagiging marangya at ang takot na mawalan ng pera. Umalis si Marco sandali upang makipag-usap sa mga board member na sadyang iniwan si Bernadette upang maging pain. Agad siyang hinarang ni Sandra at Chloe sa tabi ng balkonahe, malayo sa karamihan. Akala mo ba, porket nakapag-asawa ka ng bilyonaryo, ligtas ka na, Bernadette? Maring bulong ni Sandra habang ang mga kuko nito ay bumaon sa braso ni Bernadette. Isang maling senyas mo lang sa lalaking yan tungkol sa mga negosyo ng ama mo. Sisiguraduhin kong susunod ka sa nanay mong nakahandusay sa lupa. Lalo nag-alab ang galit sa puso ni Bernadette. Ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha. Sumay niya siyang gamit ng nanginginig na mga kamay. Nagmamakaawa na bitawan siya nito. Huwag mo nga akong ma-sign language dito, salot! Asik ni Chloe sabay tulak kay Bernadette. Dahil sa lakas ng tulak at sa kanyang suot na takong, nawala ng balanse si Bernadette at handa na bumagsak sa matigas na sahig. Ngunit isang matitipunong braso ang sumalo sa kanyang bewang. Si Marco. Mabilis na naging pagsubaybay ni Marco sa bawat galaw ng mga Montales. Pinila niya si Bernadette pataas at pinalibutan ang bewang nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig kina Sandra at Chloe. Ang hangin sa paligid nila ay biglang lumamig. Mukhang nakakalimutan ninyo kung kaninong teritoryo kayo nakatayo. Ang boses ni Marco ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Si Bernadette ay isang Valdemar na ngayon. Ang paghawak sa kanya na walang pahintulot ko ay paghahamon ng digmaan sa akin.
Gusto niyo bang hilahin ko ang lahat ng shares ko samantalas shipping bukas na bukas din? Namutla si Sandra. Marco, nagkakamali ka. Nagbibiruan lang kami ng bata. Umalis kayo sa harap ko bago ko tuluyang makalimutan na may mga bisita sa labas. Putol ni Marco. Nanginginig sa takot at kahihiyan na mabilis na tumayo sina Sandra at Chloe. Nang makasigurong wala nang nakakakita, dinala ni Marco si Bernadette sa isang pribadong silid sa itaas ng hotel. Pagkasara ng pinto, agad na binitawan ni Marco si Bernadette at humarap sa bintana. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagbaba at pagtaas. Ayoko nang may humahawak sa mga plano ko. Patwiran ni Marco. Ang boses ay pilit na binabalik sa pagiging malamig, ngunit may halong emosyon na hindi niya maitago. Lumapit si Bernadette sa kanya at sa unang pagkakataon, pusang hinawakan ni Bernadette ang balikat ni Marco upang iharap ito sa kanya. Salamat. Malinaw at malambing na sabi ni Bernadette, gamit ang kanyang totoong boses. Ngunit hindi mo kailangan magalit ng ganyan para sa akin. Bahagi ito ng plano. Hindi ba? Ang galitin sila? Tumingin si Marco sa mga mata ni Bernadette. Napakapitlag ng kanyang puso. Ang babaeng akala nila ay gagamitin lang niya para sa paghihiganti ay unti-unting sumasakop sa kanyang isipan. Ang tapang at talino nito sa likod ng katahimikan ay unti-unti nagpapabagsak sa mga pader na itinayo niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam, Bernadette. Bulong ni Marco at lalong lumapit sa kanya. Ang distansya ng kanilang mga mukha ay unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung galit pa ba ito o takot na may mangyaring masama sa iyo. Bago pa man makasagot si Bernadette, naramdaman na niya ang init na mga labi ni Marco na lapat sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pigil ng pagnanasa. Takot at unti-unting umuusbong na matinding emosyon. Sa halip na lumayo, napapikit si Bernadette at tumugon sa halik. Hinaya ng sarili na malunod sa kakaibang pakaramdam na alam niyang babago sa kanilang dalawa habang buhay. Ang epekto ng nangyari sa party ay mabilis. Dahil sa takot na bawiin ni Marco ang puhunan at tuluyang gumuho ang kanilang kumpanya, nagpanik si Renato. Ayon sa insider na itinalaga ni Marco sa loob ng kumpanya ng mga Montales, nagpasya si Renato na ilipat ang mga pinakasensitibong dokumento, ang mga ledger ng nakaw na yaman at ang mga ebidensya ng sabuatan noong nakaraan, patungo sa isang tagong lokasyon sa ibang bansa. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ni Marco at Bernadette. Kailangan nila makuha ang mga dokumento sa loob mismo ng vault bago ito mailabas ng bansa bukas ng umaga. Alas 11 ng gabi, ang mansyon ng mga Montales ay balot ng katahimikan. Dahil sa tulong ng tech team ni Marco, pansamantalang nahak ang CCTV system ng mansyon at magpapakita ng lumang footage sa loob ng 30 minuto. Suot ang itim na tactical na kasuotan, mabilis at tahimik na nakapasok sina Marco at Bernadette sa pamamagitan ng balkonahe ng lumang silid ng ina ni Bernadette. Kabisado ni Bernadette ang bawat sulok ng bahay, kaya't mabilis nilang naiwasan ang mga nagbabantay na gwardiya sa ibaba. Narating nila ang opisina ni Don Renato. Ang silid ay amoy lumang tabako at leather, at sa likod ng isang malaking painting ng kanilang pamilya, nandun na nakatagong vault, isang mabigat at modernong bakal na safe. Meron na tayong 20 minuto bago mapansin ng head of security na may loop sa system. Bulong ni Marco habang nagbabantay sa may pinto, hawak ang isang maliit na baril. Lumapit si Bernadette sa vault at nanginginig ang kanyang mga daliri. Dito nakatago ang katotohanan. Dito nakasalalay ang hustisya para sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim at pinalayas ang takot at sinimulang i-type ang code. 0824. Ang petsa kung kailan pinatay ang kanyang ina. Isang tunog ng mekanismo ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang mabigat na pinto ng vault. Sa loob ay may mga bandal ng dulyan. Ngunit ang pansin ni Bernadette ay natuon sa isang itim na leather binder na may nakatatak na initial ng kanyang ina at isang flash drive. Mabilis niyang kinuha ang mga ito at ipinasok sa kanyang bag. Nakuha ko na, Marco. Umalis na tayo. Bago pa man sila makahabang hakbang patungo sa bintana,
Biglang bumukas ang ilaw ng opisina. Kasabay nito ang tunog ng pagkasa ng baril. Sinasabi ko na nga ba talaga? Hindi ka pipi, Bernadette. At hindi ka rin tanga. Isang malamig na boses ang nanggaling sa pinto. Si Don Renato, kasunod nito si Sandra na may hawak ding baril. At 4 na armadong gwardya. Ang mukha ni Renato ay puno ng puot at kawalan ng awa. Habang si Sandra ay may mapang-aping ngiti. Mabilis na humarang si Marco sa harap ni Bernadette. Itinutok ang kanyang sariling baril kay Renato. Ibaba mo ang baril mo, Montales. Tapos na ang laro ninyo. Hawak na namin ang mga ebidensya. Tapos? Bata! Nasa loob kayo ng pamamahay ko. Tawa ni Renato. Ang mga matay ng lilisik. Akala nyo ba, hindi ko alam ang ginagawa nyo sa system ko? Inabangan ko talaga ang pagdating ninyo. Sandra, kunin mo ang mga bag ng piping yan. Huwag kang haakbang, Sandra. Kung ayaw mo magkapunlo, ang utak mo. Banta ni Marco. Ang kanyang boses ay walang katakutan kahit napapaligiran sila. Tumingin si Bernadette sa kanyang ama. Ang lalaki nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit ang lalaki ring nagwakas sa kaligayahan ng kanyang kabataan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hinarap niya ang kanyang ama ng may buong lakas ng kanyang boses sa harap mismo nito. Bakit, Papa? Ang boses ni Bernadette ay bumasag sa tensyon ng silid. Puno ng emosyon at talim. Bakit mo pinatay si Mama? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa babaeng yan? Itinuro niya si Sandra. Nagulat ang mga gwardya nang marinig na nakakapagsalita ang tinuturing na piping anak ni Don. Kahit si Renato ay natigilan sandali. Ngunit mabilis ding nagbago ang mukha nito patungo sa pagiging halimaw. Ang nanay mo'y isang hadlang, sigaw ni Renato. Gusto niyang isuko ko ang lahat ng yaman ko sa batas dahil lang sa nalaman niya ang tungkol sa pamilya Valdemar. At ikaw, dapat ay pinatay ka na rin noon. Kung hindi ka lang naging kapaki-pakinabang bilang pain para makuha ang tiwala ni Marco. Hayop ka? Bulong ni Marco at lalong humigpit ang hawak sa baril. Barilin niyo sila! Huwag niyo nga haya makalabas ng buhay ang 2 yan. Utos si Sandra sa mga gwardya. Mabilis na hinila ni Marco si Bernadette pababa sa likod ng malalaking desk ng opisina. Habang nagliliparan ng mga bala, nabura ang mga mamahaling vase at salamin sa silid. Gumanti ng putok si Marco na ikinatama ng 2 gwardya na mabilis na nabuwal sa sahig. Bernadette, makinig ka sa akin, bulong ni Marco habang may dugo ang galos na siya sa kanyang braso dahil sa daplis ng bala. Hawak niya ang mukha ni Bernadette. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Sa hudyat ko, tumakbo ka patungo sa balkonahe at tumalon ka sa kutsyon ng sasakyan sa ibaba. Kasunod mo ako. Hindi kita iiwan, Marco. Umiiyak na sabi ni Bernadette. Sa sandaling ito ng bingit ng kamatayan. Napagtanto niya na mas maligas sa kanya ang buhay ni Marco kaysa sa anumang paghihiganti. Magtiwala ka sa akin, mahal ko. Bulong ni Marco. Ang salitang mahal ko ay kusang lumabas sa kanyang mga labi na nagpatigil sa mundo ni Bernadette. Ngayon, takbo! Tumayo si Marco at sunod-sunod na nagpaputok upang bigyan ng cover fire si Bernadette. Mabilis at tumakbo si Bernadette patungo sa balkonahe. Ngunit bago pa man siya makatalon, narinig niya ang isang malakas na kalabog at ang sigaw ng kanyang ama. Huli kayo! Isang usok ng tear gas ang biglang inihagis ang isa pang gwardya mula sa labas ng pinto. Ang silid ay binalot ng makapal at nakakapanghinang usok. Nawala ng paningin si Bernadette at bago siya mawala ng malay dahil sa kemikal, narinig niya ang tunog ng isang mabigat na golpe at ng boses ni Marco na pilit siyang tinatawag sa dilim. Ang huling alaala ni Bernadette ay ang nakamamatay na usok ng tear gas at ang huling sigaw ni Marco na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang magkamalay siya, sinalubong siya ng matinding kirot sa ulo at ang amoy ng lumang bakal, amag at basang semento. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Madilim ang paligid, maliban sa isang malamlam na bumbilya na nakasabit sa kisame na gumagalaw-galaw.
Lumikha ng mga nakakatakot na anino sa dingding. Sinubukan niyang itaas ang kanyang mga kamay, ngunit narinig niyang kalansing ng mabigat na kadena. Nakagapos ang kanyang mga pulso sa isang kalawanging bakal na tubo sa kanyang likuran. Gising na pala ang prinsesa ng mga Montales. Isang pamilyar at mapanguyam na boses ang nanggaling sa dilim. Yumapak ang matatalas na takong sa simento. Lumabas si Sandra mula sa anino. Hawak ang isang dekuryenteng baton na may dumadaloy na asul na kuryente. Sa likod nito ay si Chloe na naka-cross arms at may nakakadiring ngiti sa mga labi. Nasaan si Marco? Maras na tanong ni Bernadette. Ang kanyang boses, bagamat tuyo at paos, ay walang bahid ng takot. Wala na ang piping biktima. Ang natira na lamang ay isang sugatang leon. Huwag mong alalahanin ang asawa mo, Bernadette. Mas mabuti kung aalalahanin mo ang sarili mo. Tumawa si Sandra sabay haplos ng dulo ng baton niya. Sa pisngi ni Bernadette, naramdaman niya ang init ng kuryente na muntik nang dumikit sa kanyang balat. Sino mag-aakala na sa loob ng 5 taon, nagpalaki pala ako ng ahas sa sarili kong bakuran? Ang akala ko'y tuloy ng nabaliwang isip mo matapos mo makita ang dugo ang katawan ng nanay mo. Kasing dumi ng basura ang kaluluwa mo, Sandra! Wika ni Bernadette at dinuraan niya ang sahig sa harap ng madrasta. Kayo ng ama ko ang nag-utos na patayin si mama. Huwag kayo mag-alala. Nabaasa ko na ang mga dokumento sa flash drive bago nyo kaming nahuli. Alam ko na ang lahat ng transaksyon nyo sa black market. Isang malakas na sampalang isinalubong ni Sandra kay Bernadette na nagpalingon sa kanyang mukha. Lasang kalawang ang kanyang bibig dahil sa pumutok na labi. Sumasagot ka na ngayon ah. Sigaw ni Chloe sabay sa bunot sa buhok ni Bernadette pataas upang mapilitan itong tumingin sa kanila. Akala mo ba? Ililigtas ka pa ng Marco mo? Ang akala ng pamilya Valdemor, ikaw ang pumatay sa ama niya. At ngayon na nakuha na ni Renato ang flash drive at ang mga ledger. Kayong dalawa ni Marco ang lalabas na magkasabot sa mga illegal na transaksyon na yan. Namilog ang mga mata ni Bernadette. Yun ang plano ng kanyang ama. Ang i-frame up silang dalawa ni Marco upang malinis ang pangalan ng mga Montales at sabay na pabagsakin ang Valdemor Enterprises. Huwag kayong magmalinis. Bulong ng isang baritono ngunit mahinang boses sa kabilang sulok ng silid. Napatingin si Bernadette sa direksyon na iyon at doon lang niya napansin na isa pang sulok ng abandonadong bodega. Nakatali rin si Marco sa isang silya. Puno ng pasa ang mukha nito. May tuyong dugo sa gilid ng kanyang noo at ang kanyang itim na polo ay punit-punit na. Subalit ng kanyang mga mata, ang mga matang kasing lamig ng yelo ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Sandra. Marco, bulong ni Bernadette at pilit na gumagalaw ang mga kadena sa kanyang kamay upang maabot ang lalaki. Ngunit sadyang napakalayo nito. Huwag kang umiyak, Bernadette. Sabi ni Marco, pilit na ngumiti sa kabila ng hapis ng kanyang mukha. Hindi pa tapos ang laban. Ang lakas pa rin ng loob mo, Valdemor. Seryosong sabi ni Don Renato habang pumasok sa bodega. Hawak ang isang revolver. Gaya ng tatay mo, matigas ang ulo. Pero alam mo kung anong nangyayari sa mga taong matigas ang ulo? Nababaon sa ilalim ng lupa. Itinas ni Renato ang baril at itinutok ito sa noo ni Marco. Sa sandaling iyon ay parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Bernadette. At takot na mawala ang lalaki nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal ay mas matindi pa sa takot niya sa kamatayan. Huwag, Papa! Pakiusap po, wag! Sigaw ni Bernadette. Tuloy nang umagos ang kanyang mga luha. Ako na lang! Patay mo na lang ako, huwag si Marco! Natawa si Renato. Isang halakhak ng isang demonyo. Napakagandang eksena. Ang piping saksi, nagmamakaawa para sa kaaway ng pamilya. Sandra, ihanda mo ang simento. Gagawa tayo ng 2 bagong pundasyon para sa susunod nating gusali. Habang inihahanda ng mga tauhan ni Renato ang mga gagamiting pamatay sa kanila, nanatiling tahimik si Marco. Ngunit sa ilalim ng silya, ang kanyang mga daliri dahan-dahang ginagalaw ang isang maliit na talim na nakatago sa selyo ng kanyang mamahaling singsing.
Isang lihim na kagamitan na hindi nakuha ng mga gwardya ng kapkapan siya. Unti-unti niyang hinawig ang lubid na nakatali sa kanyang mga pulso. Bawat hibla ng lubid ay pinuputol niya habang nakikipagpalitan ng tingin kay Bernadette. Ginamit niya ang kanyang mga mata upang bigyan ng hudyat ang asawa. Konting oras na lang, magtiis ka. Naintindihan ni Bernadette at upang maaliw si Renato at Sandra at hindi mapansin ang ginagawa ni Marco, muling nagsalita si Bernadette upang pukawin ang kanilang atensyon. Akala niyo ba? Kapag pinatay niyo kami, matatapos na ang lahat? Hamon ni Bernadette. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Hindi lang kami ang nakakaalam ng katotohanan. May mga kopya na ang mga abogado ni Marco. Oras na mamatay kami, automatiko magpapadala ng email sa NBI ang system ng Valdemar Enterprises. Isang bluff lang iyon, ngunit sapat na upang matigilan si Renato. Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Sandra at halatang kinakabahan. Subukan nyo! Hamon pa ni Bernadette. Ngunit bago pa man makasagot si Sandra, isang malakas na pagsabog ay yumanig sa buong bodega. Ang dambuhalang pinto ng bodega ay nawasak. Lumikha na makapal na alikabok at apoy. Ang mga gwardya ni Renato ay nagtalong dahil sa gulat. Kasunod niyon ay ang sunod-sunod na putok ng mga high caliber na baril mula sa labas. Isang grupo ng mga armadong lalaki na nakasuot ng itim na combat gear ang pumasok. Ngunit ang nangunguna sa kanila ang nagpatigil sa mundo ng lahat ng nasa loob. Isang matandang lalaki na may pilat sa mukha ngunit napakatikas pa rin na naglalakad. Hawak ang isang assault rifle. Sa tabi nito ay isang sopistikadang babae na may hawak ding baril. Ang mukha ay may mga galos ng nakaraan ngunit buhay na buhay ang mga mata. Turing! Gulat at nanginginig na sigaw ni Renato at halos mabitawan ang kanyang baril. Hindi maaari! Patay ka na! 5 taon na kitang ipinalibing! Turing Valdemar! Bulong ni Marco at tuloy ang napatid ang lubid sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na makita ang kanyang ama, ang amang iniyakan niya at ipinaghiganti sa loob ng 5 taon. Ngunit mas matindi ang gulat ni Bernadette nang tingnan ang babaeng kasama ng ama ni Marco. Ang mukha nito, ang hubog ng katawan, ang paraan ng pagtayo. Mama! Ang tingin ni Bernadette ay halos maghalo at maglaho sa hangin. Si Doña Elena Montales, buhay ang kanyang ina. Elena! Iyon ni Sandra at unti-unting umaatras dahil sa takot na tila nakakita ng multo. Oo, Renato, Sandra, buhay kami. Malamig na sabi ni Doña Elena, ang kanyang baril ay nakatutok mismo sa dibdib ng kanyang dating asawa. Akala niyo ba ay matagumpay niyo kaming napatay? Nung gabing yun sa atin. Kung hindi dahil kay Turing na nagbabantay din pala sa mga iligal na kilos mo. Renato, baka nga naging bangkay na ako. Sinagip niya ako mula sa mga mamamatay tao mo. Mabilis na nag-analisa ang utak ni Marco at Bernadette. Ang malaking twist ng kanilang buhay ay nabuo sa 1 segundo. Ang akalang pagpatay na nasaksihan ni Bernadette nung gabi ng trahedya ay ang pag-atake ng mga tauhan ni Renato. Ngunit bago tuluyang mapatay si Elena, dumating si Turing Valdemar upang iligtas ito. Dahil parehong tinutugis ang sindikato ni Renato at ng tiyuhi ni Marco, nagpa siya ang 2 magulang na magkunwaring patay at magtago sa isang lihim na kuta upang lihim na mag-ipon ng persa at ebidensya laban sa mga totoong kriminal. Mga hayop kayo! Sigaw ni Renato at tuloy ang nawala ng katinuan. Inila niya si Sandra sa harap niya upang gawing human shield at nagsimulang magpaputok habang umaatras patungo sa black exit. Marco, Bernadette! Sigaw ni Turing Valdemar habang gumaganti ng putok upang bigyan ng proteksyon ang mga anak. Ginamit ni Marco ang pagkakataon, malaya na ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang gumulong patungo kay Bernadette. Kinuha ang nalaglag na baton ni Sandra at ginamit ang dulo nito upang sirain ang electronic lock ng mga kadena ni Bernadette. Bumukas sa mga kadena. Agad na binuhat ni Marco si Bernadette palayo sa nagliliparang mga bala. Sa gitna ng kaguluhan, magkayakap silang sumandal sa isang makapal na pader habang sa paligid nila ay ang huling laban ng kanilang mga magulang para sa hustisya.
Ang hangin sa loob ng bodega ay naging mistulang impyerno. Ang amoy ng pulbura ang nakakabinging alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. At ang mga nagtalsikang tipak ng semento ay lumikha ng isang senaryo ng digmaan. Sa likod ng makapal na pader, mahigpit na nakayakap si Marco kay Bernadette. Ramdam ng babae ang mabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa takot na tamaan siya ng ligaw na bala. "Manatili ka rito, Bernadette," mariing bulong ni Marco. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa pinaghalong galit at determinasyon. "Huwag kang aalis. Marco, mag-iingat ka," sagot ni Bernadette, mahigpit na hinawakan ang punit na tela ng polo ng asawa. At sa unang pagkakataon, hayagan niyang pinakita ang takot na mawala ito. Kinuha ni Marco ang baril ng isa sa mga gwardyang nabuwal sa malapit sa kabilang panig ng bodega. Sina Turing, Valdemar at Doña Elena ay patuloy sa maingat ngunit nakamamatay na pag-abante. Ang mga tauhan ni Turing ay mabilis na napabagsak ang natitirang mga armadong bodyguard ni Renato. "Sandra! Chloe! Huwag niyo akong iiwan!" Iyaw ni Renato mula sa malapit na back exit. Ang dumi ng takbo ng utak ng pamilyang iyon ay tuluyang lumabas. Si Sandra, sa takot na mamatay, ay sinubukang itulak si Chloe upang maging harang sa mga bala habang siya ay tumatakbo patungo sa isang itim na SUV na nakaparada sa likod. "Mama, ano ba?" sigaw ni Chloe, umiiyak at nanginginig habang nadapa sa basang simento. Hindi pinansin ni Sandra ang sariling anak. Binuksan niyang pinto ng sasakyan, ngunit bago pa man niya ma-start ang makina, isang malakas na putok ang bumasag sa windshield nito. Si Doña Elena ang nagpaputok. Ang mukha ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "Tapos na ang karangyaan mo, Sandra," malamig na sabi ni Elena habang papalapit ang baril at nakatutok sa ulo ng babaeng umagaw sa kanyang asawa at nagtangkang pumatay sa kanya. "5 taon kong hinintay ang sandaling ito. Ang bawat sugat na natamo ko nung gabing iyon ay ibabalik ko sa iyo sa pamamagitan ng batas." Samantala, si Renato ay na-corner ni Turing sa gilid ng isang dambuhalang generator. Puno ng galit si Renato, nanginginig ang kamay na nakahawak sa kanyang revolver. "Turing, akala mo ba matatalo mo ko?" sigaw ni Renato, binalot ng kabaliwan. "Akin ang lahat ng ito. Ang kumpanya, ang yaman, ang kapangyarihan. Wala sa iyo ang lahat ng yan, Renato. Ninakaw mo lang yan sa pamilya ko at sa sarili mong asawa." Seryosong sagot ni Turing. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang assault rifle upang harapin ang kaaway sa isang patas na paraan gamit ang isang pistola. "Para sa pamilya ko na winasak mo." Sabay na nagpaputok ang dalawa. Isang bala ang tumama sa balikat ni Turing, ngunit ang bala ni Turing ay mas tumpak. Babaw nito sa kanang binti at kanang kamay ni Renato, dahilan upang mabitawan nito ang baril at mapaluhod sa sahig habang umaatungal sa matinding sakit. Mabilis na lumapit si Marco upang sadyang sipain palayo ang baril ni Renato. Tumingin si Marco sa kanyang ama at sa kabila ng tensyon, isang tahimik na pagkilala ang nagtagpo sa kanilang mga mata bilang mag-ama. Pumasok ang mga sirena ng pulisya sa paligid ng bodega. Ang pulang-asul na ilaw ay nagliwanag sa madilim na gabi. Ang mga back-up na tinawag ng tech team ni Marco bago ang operasyon ay dumating na rin sa wakas. Selyado na ang lugar at walang makakatakas. Isang linggo matapos ang madugong pagtotoo sa bodega, ang mga pahayagan na telebisyon ay walang ibang ibinabalita kundi ang pagbagsak ng Imperyong Montales. Si Don Renato at Sandra ay opisyal na kinasuhan ng frustrated murder. Murder, robbery na may sabuatan at malalaking kaso ng corporate fraud at smuggling. Si Chloe naman, bagamat hindi direktang pumatay, ay nakakulong din bilang accessory to the crime. Binaliktad ng Valdemar Enterprises ang lahat ng maling paratang. Ang mga nakuhang ledger at flash drive mula sa vault ay naging sapat na ebidensya upang tuluyang malinis ang pangalan ng yumaong negosyo ni Turing Valdemar at ibalik ang lahat ng nakaw na yaman kay Doña Elena at Bernadette. Sa isang pribadong silid sa isang marangyang ospital, nakaupo si Bernadette sa gilid ng kama ng kanyang ina. Ang dalawa'y magkahawak kamay, umiiyak, ngunit may ngiti sa mga labi.
Patawarin mo ako, anak. Malambing na sabi ni Doña Elena habang hinahaplos ang buhok ni Bernadette. Kailangan kong magtago. Kung nalaman ni na Renato na buhay ako, hindi sila titigil hanggat hindi tayo parehong patay. Alam kong nahihirapan ka sa pagpapanggap mo bilang pipi. Huminga ng malalim si Bernadette. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon kaysa noong mga nakaraang araw. Ayos lang, Mama. Ang mahalaga buhay kayo at natapos na ang bangungot natin. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Marco kasama ang kanyang ama na si Turing, na may dala pa ring benda sa balikat. Ngunit maayos na ang lagay. Tumingin si Bernadette kay Marco. Suot nito ang isang simpleng puting polo. Ngunit ang mga mata nito na dati ay puno ng puot, paghihiganti at lamig ay napalitan na ng isang malambot, mainit at tapat na pagtingin. Nagkatingin na ng mga magulang. Alam ni na Turing at Elena na may kailangang pag-usapan ng dalawa. Elena, lumabas muna tayo. Hayaan muna natin ang mga bata. Ang yaya ni Turing na tinulungan ng ginang na tumayo. Nang masarang pinto, naging tahimik ang silid. Lumapit si Marco kay Bernadette at naupo sa tabi nito sa sofa. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Pinagdaop ang kanilang mga daliri kung saan nandun pa rin ang kanilang mga singsing sa kasal. Ang kasunduan natin, tapos na. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig na bihira niyang ipakita. Nakuha ko ng hustisya para sa ama ko. Nakuha mo nang sa ina mo at malaya ka na, Bernadette. Hindi mo na kailangan magpanggap na asawa ko. Napatitig si Bernadette kay Marco. Nakaramdam siya ng biglang kirot sa kanyang dibdib. Malaya na nga ba siya? Yun ang gusto niya nung una, ang matapos ang kasunduan at tumayo. Ngunit ngayon, ang ideya ng paggising sa umaga na wala si Marco sa kanyang tabi ay mas masakit pa kaysa sampal ng kanyang madrasta. Yun ba talaga ang gusto mo, Marco? Tanong ni Bernadette at sinalubong ang tingin ng lalaki. Gusto mo na ba akong umalis? Bumitaw si Marco, tumayo at humarap sa bintana. Pilit na tinatago ang emosyon. Ipinilit ko lang ang kasal na to sa iyo, Bernadette. Ginamit kita bilang pain. Hindi mabilang na beses kitang inilagay sa panghanib. Nararapat sa iyo ang isang buhay na tahimik, walang gulo at walang lalaking tulad ko na puno ng madidilim na plano. Hindi sumagot si Bernadette sa pamamagitan ng salita. Tumayo siya, lumapit sa likod ni Marco at dahan-dahang ipinuwesto ang kanyang mga braso sa bewang ng lalaki. Isang mahigpit na yakap mula sa likod. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa matigas na likod ni Marco. 5 taon akong nanahimik dahil sa takot, Marco. Bulong ni Bernadette. Ramdam ng lalaki ang init ng hininga nito sa kanyang likuran. Ngunit nung gabing nasa bodega tayo, nung akala ko'y babarilin ka ni Renato, doon ko napagtanto na ang boses ko'y walang silbi kung hindi ko nilang magagamit upang sabihin sa iyo ang totoo. Humarap si Marco sa kanya at ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Hindi na ako nagpapanggap, Marco. Pagpapatuloy ni Bernadette. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit may kasiguraduhang bawat salita. Ang pag-ibig ko sa iyo, hindi yun bahagi ng plano. Mahal kita, Marco Valdemar, higit pa sa buhay ko. Natigilan si Marco. Ang malamig na bilyonaryo ay tuluyang natunaw. Hinawakan niya ang mukha ni Bernadette gamit ang dalawa niyang palad at sa isang mabilis ngunit banayad na galaw, iniyuko niya ang kanyang ulo upang idikit ang kanyang mga labi sa mga labi ng babae. Ang halik na iyon ay hindi natulad ng sa party na puno ng pigil na pagnanasa. Ito isang halik ng pagtanggap, ng pangako at ng totoong pag-ibig na isinilang mula sa mga anino ng kanilang nakaraan. Mahal kita, Bernadette. Bulong ni Marco sa pagitan ng kanilang mga halik. Mula ngayon, ang boses mo ang magiging gabay ko at ang puso ko ang magiging proteksyon mo. Bagamat nakakulong na sina Renato at Sandra, ang laso ng pamilya Montales ay may natitira pang huling patak. Ang matapat na tauhan at kanang kamay ni Renato na si Hector, isang misyonaryong matagal nang binabayaran ng sindikato, ay nanatiling nakalaya. Para kay Hector, ang pagbagsak ng mga Montales ay nangangahulugan din ng pagkawala ng kanyang kabuhayan at kaligtasan. At para sa kanya, may isang tao lang na dapat sisihin. Ang piping si Bernadette
na nagpanggap at nagtraidor sa sariling dugo. Habang abala ang buong bansa sa pagsubaybay sa nalalapit na paglilitis, si Bernadette ay naghahanda na para sa paglipat ng kanyang ina sa isang mas ligtas na rest house sa Tagaytay. Kasama niya si Marco sa mansyon ng mga Valdemor na pansamantala niyang tinutuluyan. Isang hapon, habang si Marco ay nasa isang emergency board meeting upang tuluyang i-observe ang naluging Montales shipping, nagpasya si Bernadette na bisitahin ang lumang greenhouse sa likod ng mansyon ng mga Valdemor upang kumuha ng mga sariwang bulaklak para sa kanyang ina. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Ang tunog lang ng hangin dumadampi sa mga dahon ang naririnig. Bigla nakaramdam ng kilabot si Bernadette. Ang kanyang mga pandama na nahasa sa 5 taon ng lihim na pagmamatsyag ay nagbigay ng babala. Bago pa man siya makalingon, isang mabigat na kamay na may amoy ng chloroform ang tumakip sa kanyang bibig at ilong. Masyado ka naging pamilyar sa tagumpay. Binti ng Don. Bulong ng isang marahas na boses sa kanyang tenga. Si Hector. Nanlaban si Bernadette, ginamit niya ang siko niya upang tamaan ang tadyang ni Hector, na naging sanhi upang mabitawan siya nito sandali. Subalit mas malaki at mas malakas ang lalaki. Hinila nito ang buhok ni Bernadette at itulak siya sa matigas na semento ng greenhouse. Bago pa man makasigaw si Bernadette, nakita niya ang hawak nitong patalim. Pinabagsak mo si Don Renato. Ngayon, kukunin ko ang natitirang yaman niyo kapalit ng buhay mo. Maring sabi ni Hector habang itinutok ang patalim sa leeg ni Bernadette. Ngunit hindi na si Bernadette ang mahinang babae noon. Sa likod ng kanyang takot, umiral ang kanyang talino. Lihim na nakabukas ang kanyang smartphone sa kanyang bulsa. Isang speed dial app na nakaprogram para kay Marco sa isang pindot lang kapag may emergency. Habang nakikipagbuno, nagawa niyang idiin ang boton sa kanyang gilid. Gawin mo ang gusto mo, Hector. Malakas at malinaw na sabi ni Bernadette at sinasadyang lakasan ng boses upang marinig sa kabilang linya. Ngunit alam ni Marco kung nasan ako. Ang greenhouse na ito ay pinalilibutan ng mga security sensor at hindi ka makakalabas ng buhay dito. Walang pakialamang patay sa sensor. Sigaw ni Hector sabay unday ng saksak. Mabilis na gumulong si Bernadette sa gilid, dahilan upang bumao ng patalim sa lupa. Sa kabilang linya ng telepono sa gitna ng board meeting, biglang tumayo si Marco nang marinig ang boses ng kanyang asawa at ang kalabog ng paglalaban. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, pinalitan ng isang nakakapanghilakbot na galit. Ihanda ang chopper. Ngayon din. Sigaw ni Marco sa kanyang chief of security na ikinagulat ng mga board member. Iniwan niya ang pulong at mabilis sa tumakbo patungo sa rooftop ng gusali. Sa loob ng greenhouse, ang labanan ay naging madugo. Nagawa ni Bernadette na pumulot ng isang malaking ceramic na paso at ihampas ito sa mukha ni Hector. Nabasag ang paso at dumanak ang dugo sa noo ng lalaki. Ngunit lalo lang itong nagalit. Hinawakan ni Hector si Bernadette sa lieg at binuhat ito papasok sa isang nakaparadang delivery van sa gilid ng service road ng mansyon. Sasama ka sa akin, buhay man o patay, asik ni Hector. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na chopper ng mga Valdemor ay umalingaw-ngaw sa himpapawid. Mula sa itaas, nakita ni Marco ang van na mabilis na umaalis. Hindi na nagatubili ang bilyonaryo. Inutos niya sa piloto na ibaba ng husto ang chopper sa tapat mismo ng highway upang harangan ang daan ng van. Sa isang mapanganib at maniobra, hinalang ng chopper ang kalsada. Napapreno ng malakas si Hector. Lumabas si Marco mula sa chopper bago pa man ito tuliyang lumapag. Hawak ang kanyang baril, ang mga mata ay walang pinagkaiba sa isang huntsman na handang pumatay para sa kanyang rena. Sumugod si Hector palabas ng van at hinila si Bernadette at ginawang human shield habang nakatutok ang patalim sa lalamunan nito. Isang hakbang, Valdemor. Hihiwain ko ang liig ng asawa mo. Napatigil si Marco at ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nanatiling matatag, ngunit ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ibaba mo ang patalim, Hector. Pangalanan mo ang presyo mo. Pera, kalayaan. Kahit ano ibibigay ko, huwag mo lang siyang saktan.
Gusto ko ng 100 milyong piso at isang ligtas na daan patungong airport. Sigaw ni Hector. Tumingin si Bernadette kay Marco. Sa kabila ng talim na nakadikit sa kanyang balat, nakita niya ang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa kanya. Ngunit ayaw ni Bernadette na maging pabigat. Ginamit niya ang pinakamalakas niyang sandata, ang kanyang determinasyon. Sumenya si Bernadette kay Marco gamit ang kanyang mga mata. Isang mabilis na hudyat na naintindihan ng lalaki mula sa buwan ng kanilang pagpapakasal. Ngayon, biglang ibinaba ni Bernadette ang buong bigat ng kanyang katawan at kinagat ng napakadiin ang kamay ni Hector na nakahawak sa kanyang leeg. Napaatungal sa sakit si Hector at sandaling naluwagan ang hawak nito. Ginamit ni Marco ang split second na pagkakataong iyon. Isang tumpak na bala ang tumama sa kanang balikat ni Hector. Nabitawan nito ang patalim at napasandal sa van. Mabilis sa sumugod si Marco. Hinila ni Bernadette patungo sa kanyang likuran at sa pamamagitan ng isang malakas na sipa ay tuluyang pinadapa si Hector sa semento. Agad na dumating ang mga bodyguard ni Marco upang talian ng mersenaryo. Humarap si Marco kay Bernadette. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisiyasat ang liig at mukha ng asawa. Nang makitang may kaunting galos lang ito, hinila niya si Bernadette sa isang nakakahigpit na yakap. Akala ko mawawala ka na sa akin. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay may tunay na luha. Ang matigas at malamig na bilyonaryo ay tuliyang sumuko sa kapangyarihan ng pag-ibig. Nandito ako, Marco. Umiiyak na sagot ni Bernadette. Isinubsob ang mukha sa dibdib ng asawa. Hindi mo ako pinabayaan. Salamat dahil ikaw ang naging boses ko nang hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Isang taon, matapos ang huling unos, isang marangyang kasal ang nagaganap sa isang pribadong isla na pagmamay-ari ng pamilya Valdemor. Wala namang anino ng nakaraan, wala nang pagpapanggap at wala na ang takot. Ang simbahan ay napapalamutian ng mga puting rosas at orchid. Sa harap ng altar nakatayo si Marco Valdemor, suot ang isang napakagwapong puting tuxedo. Sa tabi niya ay ang kanyang ama na si Turing, na ngayon ay masaya nang namumuhay bilang isang retiradong negosyante at gabay ng kanyang anak. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang marangyang tugtog ng kasal ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Pumasok si Bernadette. Suot ang isang napakagandang ball gown wedding dress na gawa sa pinong lace at Swarovski crystals. Hawak niyang braso ng kanyang ina na si Doña Elena na mukhang napakasophistikada at malusog na ngayon. Habang naglalakad si Bernadette patungo sa altar, ang lahat ng mga panauhin ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Siya na ngayon ang simbolo ng katapangan at hustisya. Subalit, para kay Bernadette, ang tanging nakikita niya ay ang lalaki naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle. Ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa pilitan ng katahimikan. Nang marating nila ang altar, iniabot ni Doña Elena ang kamay ni Bernadette kay Marco. Alagaan mo ang anak ko, Marco. Malambing na sabi ng ina. Higit pa sa sarili kong buhay, Doña Elena. Sagot ni Marco ng may buong katapatan. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang oras para sa palitan ng mga panata, humarap si Marco kay Bernadette. Hinawakan ng dalawang kamay nito at tumitig sa kanya mga mata. Bernadette, hiningi kita sa papel para sa isang kasunduan ng paghihigante. Ngunit sa likod ng iyong katahimikan, natagpuan ko ang nag-iisang boses na kayang magpaamo sa puso ko. Ikaw ang nagturo sa akin ang hustisya ay walang saysay kung walang pag-ibig na nagpapanatili sa aking pagkatao. Pangako, mula sa araw na ito, ang bawat araw ng buhay mo ay pupunin ko ng proteksyon, kaligayahan at pagmamahal. Ikaw ang aking reyna, ang aking asawa, habang buhay. Napayak si Bernadette sa ganda ng mga salita ni Marco. Huminga siya ng malalim at sa harap ng pari ng kanilang mga magulang at ng lahat ng saksi. Nagsalita siya gamit ang kanyang pinakamalinaw, pinakamaganda at pinakamatapat na boses. Marco, nung mawalan ako ng boses, akala ko ay tapos na ang mundo ko. Akala ko'y mabubuhay ako sa dilim habang buhay. Ngunit dumating ka. Ginamit mo ang iyong lakas upang bigyan ako ng proteksyon habang nagpanggap ako. At sa ating laban ng talino at emosyon,
hindi ko namamalayan ang puso ko ay tuluyan mo ng binihag. Ngayong araw na ito, sa harap ng Diyos at ng ating mga magulang, pinapangako ko na ang boses na ito ay gagamitin ko lamang upang ipahayag ang pagmamahal ko sa iyo sa bawat umaga. Hindi na ako muling mananahimik dahil ang pag-ibig mo ang aking naging lakas. Mahal na mahal kita, Marco. Ngayon, idinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. Marco, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Wika ng pari. Inangat ni Marco ang belo ni Bernadette. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang muka at isinalubong ang isang matamis, malalim at puno ng pangakong halik sa mga labi ng kanyang asawa. Ang mga panauhin ay nagpalakpakan at ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng napakalakas. Ang piping saksi ay naging isang mananalo. Ang pagpapanggap ay tuluyan na nagbunga ng isang walang katapusang pag-ibig at isang masayang bukas. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Bernadette at Marco. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.